Marami sa inyo ang nagtitrade agad pagpasok ng Asian session. Pero hindi nyo alam, hindi pa pumapasok ang tunay na liquidity. The market quietly builds a box, a cage of liquidity. Isang trap para sa mga hindi marunong magbasa ng market. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang zone na hindi pinapansin ng karamihan, ang Asian Range Kill Zone. Isang pattern na ginagamit ng institutions para i-manipulate ang presyo at kung paano mo ito gagamitin bilang confluence sa smart money setup. Ang opening ng Asian Kill Zone ay 8 o'clock ng umaga hanggang 1 o'clock ng hapon. Ngayon, ano bang meron sa Asian Kill Zone? Asian Range Kill Zone kasi during this time, mababa ang volatility. Mabagal din ang price action. So, ibig sabihin nun, yung mga candles na mafo-form dito ay maliliit lang. Ang concept kasi pag iti-trade ang Asian Range Kill Zone is that pag nag-liquidate siya sa low, ang bias nyo ngayon ay magiging bullish. Pag nag-liquidate siya sa high, ang magiging bias ay bearish. So since ganun yung idea, pwede natin tong gamitin as additional confluence sa smart money concept. Yung Asian Kill Zone, pwede natin yan makita using indicator para hindi nyo na kailangan tingnan yung time manually. So punta lang kayo sa indicator tab. Tapos hanapin nyo itong ICT Kill Zone. Yan. Itong pinakauna, i-click nyo lang yan. So lalabas yan dito. So ito kasi sa akin, naka-hide lang. Ngayon, pag open nyo, ganito yung makikita nyo. Naka-box na yan. Since alam na natin ang concept ng Asian Kill Zone, so kung paano siya i-trade, pwede natin siyang i-apply sa smart money concept doon sa market structure natin. So dito meron siyang Asian Range Kill Zone. Alam natin, pag nag-liquidate siya sa taas ng kill zone, ng Asian Range Kill Zone, pwede tayo maghanap ng confirmation entries. Mas maganda kung tatama siya sa mga order blocks. So additional confluence lang naman to, hindi naman ibig sabihin na dito siya lagi magli-liquidate. No? Minsan hindi nila ni-liquidate yan. Next, tingnan naman natin yung ibang examples. Okay? So dito, skip na natin since nagre-range lang yung price. And then dito, after ng change of character, may na-form ako na market structure dito. So dito, mag-focus na lang tayo sa Asian Range Kill Zone since yun naman yung topic natin. And then, sabi ko nga doon sa previous video ko, itong example na to kasi, kung nag-trade ka dito, kung ikaw ay umentry dyan, ikaw ay maliliquidate din. Kasi, ginawa ng market is, in-whip niya itong low na to. Tinake out niya yung low na yan, no? So, nagkaroon ng wick dun sa candle dito. Okay. Pero, ang idea lang naman kasi is, itong Asian range ay niliquidate niya. So, kung ikaw ay nakapasok, nakahanap ng confirmation entry dito, so, pwedeng-pwede. Kasi alam mo, na niliquidate na itong Asian Range Kill Zone, yung low ng Asian Range Kill Zone. Since ang bias natin ay bullish kasi nga break of structure above, gusto natin magkaroon siya ng liquidation dito sa ilalim ng Asian Range Kill Zone. Then ang ginawa nga ni market, after niya mga take out yung low ng Asian Range, umakyat na siya. O nag-form pa siya dito, nag-range pa siya dito ng konti, and then umakyat na siya, nag-break na siya ng structure above. So dito naman, sa next structure natin, andito yung inducement. Okay? And ito yung maganda. Yung inducement at saka yung Asian Range Kill Zone, halos nasa isang level lang sila. So, additional confluence to, no? Kung ikaw ay nag-trade using this order block, yan, nakahanap ka ng confirmation entries dito or kung hindi man dito, so pwede. Then, market, nag-break ulit ng structure sa taas. Ituloy na lang natin. So, dito, meron tayong structure dito. Break of structure above. So, inducement,
Then, pwede kang umentry dito. Is may order block. Okay, dito nagkaroon ng konting reaction pero binrake niya sa baba, no? Tapos wala naman ng order block na malinis dito. So, hindi ka papasok. And then, ang ginawa ni market is nag-change ng character to the downside. Then, dito na form yung market structure natin. So, dito, since Asian Killzone yung topic, dito na lang tayo mag-focus, no? So, dito hindi ka makaka-entry dito kasi dito pa lang na-form yung break of structure. Dito naman, hindi ka rin makaka-entry. Okay, so dito, medyo malabo lang kasi dito naging sideways na yung range nung price. Next structure natin, so medyo ano pa kasi, no? May magulo pa. So, gusto ko malinaw yung structure bago ko papasukin. Yan, so dito, malayo eh. Ito. So, meron ulit confirmation ng break of structure above. So, ito yung trading range from this low to this high. Yan. And then, ito yung Asian Killzone. Tapos, meron tayong extreme order block. Extreme order block. Kung ikaw ay i-entry, dito, maghanap ka lang ng confirmation entries na. Then, ang ginawa ng market is nag-break of structure